Hello guys, annyeonghaseyo. So may sasagutin lamang po tayo na tanong no from Sir Christian, isa sa mga subscribers ng YouTube channel ng Topic Gallery. So tanong po niya, Sir, mas mahirap po ba ang skill test kaysa sa exam? Sana masagot po. Okay, so it's a good question no kasi ngayon maraming mga first timer na wala pang idea regarding sa skill test ang namomroblema na. So this is the second round of the recruitment puntang South Korea. Kasi yung first round is EPS topic, yung written exam, yung listening at reading, at saka yung after nun is yung skill test. So tinatanong po niya kung saan yung mas madali or mas mahirap. So based on my experience po, kasi personal ko po talagang na-experience yung skill test. For your information po, nung unang exam ko po sa EPS topic, may skill test po noon, no? That was, I think, KLT 15. Kung natatandaan ko, KLT 15 batch. May skill test po yun. So, we had our skill test at Davao Doctors College that time. And based on my experience po, mas madali po yung skill test compared sa written exam na EPS topic. So, bakit? No, kasi yung EPS topic po guys, isa-isahin natin yung EPS topic po, hindi siya pwede or hindi siya kayang i-prepare within 2 weeks or month, no? So you need months and even year, no? Or years of consistent preparation para talaga masabi mo mataas yung chance mo na pumasa sa exam, sa listening at saka reading. Whereas yung skill test po guys, it's all scripted. So when you say scripted, lahat po ng mga pangyayari sa skill test ay napaghandaan na. So meaning napapractice mo na siya bago ka sumabak doon sa actual na skill test. Yung interview, sa interview part, meron yang self-introduction, tapos meron din yung following commands, no? So yung following commands, uutusan ka ng Koreano, halimbawa, 오른쪽으로 가세요, ganun, pupunta ka sa kanan, ganun. So 위를 보세요, so watch, look above, ganun. So yung ganung mga basic commands. And then meron din po yung Q&A, yung question and answer portion. So whereas basic lamang din po, may guide question po yan. At saka meron din po yung naming of tools, no? So bibigyan kanya ng litrato, ituro niya sa'yo yung tools, tapos ikaw naman sasabihin mo kung ano yun sa Korean yung tools na yun. So which is madali lamang kasi alam mo na yung gagawin mo, ipapractice mo lamang siya. Tapos meron ding yung basic skill test, yung bolts and nuts, hanging rings, at saka insert pin, na parang ano lang siya guys, minute to win it. So you just have to finish that task in a certain period of time. So para ka lang naglalaro, which is mas masaya siya compared sa taking written exam. Mas madali din, no? Kasi yung skill test overall kasi guys, you can just prepare it within 2 weeks, no? Para sa akin po kasi that time after ng exam namin, 2 weeks lang yung binigay sa amin for the preparation of skill test. Actually, kaya nga yung mga tools, kaya lang nga ng 1 week. Basta lang consistent yung preparation mo. That is based only on my experience. I don't know kung ano yung naranasan ng iba, nahirapan ba sila, but nagtanong din po kasi ako sa ibang mga kasamahan ko guys kung saan yung mas madali or saan yung mas mahirap, and most of them said na mas madali talaga yung skill test kasi kaya lang siyang i-prepare within 2 weeks, whereas yung exam hindi po siya kayang i-prepare ng 2 weeks, no? So 40 items yung exam, tapos marami kang dapat pagdaanan, pag-aralan para lang masabi mo or para lang tumaas yung chance mo na pumasa ka sa actual. So, to conclude po guys, mas madali po yung skill test. And sa mga nagtatanong din po, ano yung mangyayari if babagsak ka sa skill test, tapos pasado ka sa exam, tapos bagsak ka sa skill test. So, yung mangyayari po guys, back to zero po no, on the next exam. So, kumbaga, dapat pasado mo yung dalawa. Tapos, yung makakapasa lang sa exam, yun lang yung makakaproceed sa skill test. Kasi, by ranking po yung nangyayari ngayon, guys. So, when you say by ranking, so based on the highest score, so kung maraming nakakuha ng matataas na grade or na score sa exam, doon po sila magba-base kung ilan yung quota nila. Okay?
So, hindi rin po natin masisisi yung ibang aspirants na gagalingan nila kasi nga po wala pong definite or wala pong tiyak na passing score as of this moment. So, I guess mga 30 plus, I think it's safe. But if you can go higher, if you can get perfect score, if you can get the highest score that you can, so do it, no? Kasi hindi natin alam, baka biglang tataas talaga yung passing. Kasi nga, pataasan ng score ngayon, guys. This is the first time na walang definite or walang tiyak na passing score na ibinigay ang HRD Korea at POEA. So it means, guys, they are challenging us, no? China-challenge ni HRD at saka ni POEA, china-challenge nila tayo na mag-upgrade pa sa ating mga learning when it comes to the language. Kasi magagamit rin naman natin yan pagdating dito sa South Korea. It's a very helpful tool yung alam natin sa language nila pag andito na tayo sa Korea. So that is why, guys, consider na yung ginagawa ninyo ngayon is a stone that can kill two birds. So, kumbaga, nag-aaral kayo hindi lang para pumasa, para na rin ihanda yung sarili niyo in the future pag andito na kayo sa South Korea. Okay? So, yun lamang po, guys. And sa lahat po ng mga nakapag-register, congratulations po. And I hope papasa po kayo sa evaluation and talagang papasa kayo sa examination para magkaroon kayo ng opportunity na makapagtrabaho dito sa South Korea. Okay? So, see you